Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Ikaw, O Kristo, ang daan, ang katotohanan at buhay, patungo sa mangmahal. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw ng pamamahinga, naparaan si Jesus sa triguhan. Ang kaniyang mga alagad ay nangitil ng uhay at kanilang kinain ang mga butil matapos ligisin sa kanilang mga kamay. Bakit ninyo ginagawa sa araw ng papamahinga ang ipinagbabawal ng kautusan? Tanong ng ilang Pariseo. Sinagot sila ni Jesus, hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David nang magutom siya at ang kaniyang mga kasama? Pumasok siya sa bahay ng Panginoon, kumuha ng tinapay na handog sa Diyos at kumain ito. Binigyan pa niya ang kaniyang mga kasama, bagamat ayon sa kautusan, ang mga saserdote lamang ang may karapatang kumain niyon. At sinabi pa niya sa kanila, ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Anak ng Tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Nakapapagod ang isang buong ang isang buong araw kung may kasama kang fault finder. Ano po yung fault finder? Yun bang wala ka ng ginawang tama sa kaniyang mata? Yung bang lahat ng galaw mo sa kaniyang pananaw at sa kaniyang batayan ay mali? Iba yung fault finder sa perfectionist. Medyo close, pero malayo. Dahil ang fault finder ay maghanap ng mali na meron ka para siya ay maging bida. Yung bang tagahanap ng mali, siya yung sa piling niya ay nakapagtataas ng kaniyang antas bilang tao. Halimbawa, nakidalaw ka lang sa bahay ng iba, sa mga kaibigan mo. Pagdalaw mo, may nasabi ka agad. Hindi maganda yung kulay ng kortina ninyo, dapat blue. Yan, fault finder. Yun bang nakibisita ka lang, nangialam ka pa? Yun bang makikimerienda ka lang, pati yung iyahain sa'yo, sasabihin mo pang hindi masarap. Nakakapagod kasama yun. Para kang nakatungtong sa numero na ang lahat ng gagawin mo parang mali sa kaniyang pananaw. Pati ang suot mo, pati yung kulay ng damit na isusuot mo, pati kung saan ka pupunta, lahat iyon mali sa kaniyang pananaw. Para bang ang buhay mo ay nakasalalay na lang
kung ano ang gusto niya at maganda sa kaniyang paningin. Sa panahon ngayon, who cares? Kung yan ang suot mo at sa tingin mo'y maganda ka at gwapo ka, go for it. Hindi mo kailangang i-please ang mata ng iba para lamang ikaw ay mapuri. Sa ating ebanghelyo, itong mga Pariseo at Eskriba ay mga fault finder. Yun bang wala nang nakitang tama sa ginawa ni Jesus at ng kaniyang mga alagad? Sinusundan sila kahit saan sila magpunta. Inilalagay sa kanilang mga pananaw at isip kung ano ang tama at palaging mali sa grupo ni Jesus at ng kaniyang mga alagad. Kaya nga nung araw ng pamamahinga, imagine, araw ng pamamahinga, nanguha lamang sila ng mga uhay. Hindi kanila yon. Marahil ay naiwanan na lang noong nag-ani sa ganyang bagay. Dahil sa kanilang gutom sa paglalakbay, kinuha nila yung mga uhay at kamay nila ang ginamit upang matanggal yung mga ipa at makain nila yon. Gumamit sila ng kamay, hindi sila gumamit ng anumang aparato. Dahil sa kanilang gutom, ginawa nila yon. At nakita pa yon na isang kamalian ng mga Pariseo na bawal magtrabaho sa araw ng pamamahinga. Kaya ang sagot ni Jesus, ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Anak ng Tao. Walang anumang batas ang pwedeng ipataw kanino man kung hindi ito nanggagaling sa batas ng Diyos. Sapagkat ang batas ng Diyos ang siyang luklukan at pinagmumulan ng lahat ng batas. Kaya kung ang batas na yan ay walang batas ng pag-ibig ng divine law, nawawala ng saysay anumang gawin mo o ipataw sa tao. Kung walang pag-ibig na siyang umuugnay sa bawat batas na ating sinusundan, nawawala ng saysay ang ating buhay. Hindi ito makapagdadala sa ating kaligtasan kung ang batas na ating pinaiiral ay walang pag-ibig na umuugnay sa Diyos at sa ating lahat. Ito po yung divine law na ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos dahil umuugat ito sa kaniyang awa at sa kaniyang pag-ibig. Kaya po palagi nating titingnan kung papaano tayo umuugnay sa Diyos at sa mga batas. Dahil ang Ebanghelyo ay pagpapakita na anuman ang ating gawin, araw man ng pamamahinga o araw ng trabaho na hindi nakaugat sa pag-ibig, nawawalan ito ng saysay. Ang karanasang meron tayo ay wala ring kabuluhan sa pagiging Kristiyano kung walang pag-ibig na umuugnay sa Diyos at sa Kaniyang kaharian. Pagpalain tayo ng poong may kapal.